Ikatlong kabanata. Sa mga mag-asawa. Kayong mga babae, magpasakop kayo sa asawa ninyo, upang kung ang asawa ninyo'y hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, maaaring madalan niyo sila sa Panginoon sa pamamagitan ng mabuti ninyong pag-uugali kahit na hindi kayo magsalita, sapagkat nakikita nilang may takot kayo sa Diyos at malinis ang pamumuhay ninyo. Kung gusto ninyong maging maganda, huwag sa panlabas lang tulad ng pag-aayos nyo ng buhok na nilalagyan ng mamahaling alahas at pagsusuot ng mamahaling damit. Sa halip, pagandahin ninyo ang inyong kalooban, ang mabuting pag-uugali na hindi nagbabago. Maging mahinhin kayo at maging mabait. Ito ang mahalaga sa paningin ng Diyos, at ito ang ginagawa ng mga babaeng banal noong unang panahon. Nagpapaganda sila sa pamamagitan ng pagpapasakop nila sa kanilang asawa. Katulad ni Sarah, sinunod niya si Abraham at tinawag pa niyang Panginoon. Mga anak na kayo ni Sarah, kaya dapat matuwid ang ginagawa niyo at huwag kayong matakot sa kahit anuman. Kayo namang mga lalaki, pakisamahan ninyong mabuti ang inyong asawa, dahil ito ang nararapat bilang isang Kristiyano. Igalang niyo sila bilang mga babaeng mas mahina kaysa sa inyo, dahil binigyan din sila ng Diyos ng buhay na walang hanggan katulad ninyo. Kapag ginawa niyo ito, sasagutin ng Diyos ang mga panalangin ninyo. Magmahalan kayong lahat. Ngayon, narito ang ilan ko pang bilin sa inyong lahat. Dapat magkaisa kayo sa isip at damdamin, at magdamayan. Magmahalan kayo bilang magkakapatid. Maging maunawain at mapagpakumbaba kayo sa isa't isa. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. At huwag din ninyong gantihan ng pang-iinsulto ang mga nangiinsulto sa inyo. Ang dapat ninyong gawin ay manalangin na kaawaan sila ng Diyos, dahil pinili kayo ng Diyos na gawin ito, at para kaawaan din niya kayo. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang sinumang nagnanais ng maligaya at masaganang pamumuhay ay hindi dapat magsalita ng masama at kasinungalingan. Dapat lumayo siya sa masama at gawin ang mabuti. Pagsikapan niyang kamtin ang kapayapaan, sapagkat iniingatan ng Panginoon ang matuwid, at sinasagot niya ang mga panalangin nila. Ngunit galit siya sa mga gumagawa ng masama. Sino ang gagawa ng masama sa inyo kung laging mabuti ang ginagawa niyo? Pero kung usigin kayo dahil sa kabutihang ginagawa niyo, mapalad kayo. Huwag kayong matakot o mag-alala sa anumang gawin nila sa inyo. Alalahanin niyo na si Kristo ang dapat ninyong parangalan at sundin. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo. At maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagsagot. Tiyakin ninyong laging malinis ang inyong konsensya para mapahiya ang mga taong minamasama ang mabubuti ninyong gawa bilang mga tagasunod ni Kristo. Mas mabuti pang magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng mabuti, kung ito talaga ang kalooban ng Diyos, kaysa sa magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit wala siyang nagawang masama, at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin na mga makasalanan, para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa espiritu. At sa kalagayan niyang espiritual, nangaral siya kahit sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo na hindi sumunod sa Diyos noong panahon ni Noe. Sa panahong iyon, matiyagang hinintay ng Diyos ang pagsampalataya nila sa Kanya habang ginagawa ang barko. Ngunit 8 tao lang ang sumampalataya at pumasok sa barko at nakaligtas sa tubig. Ang tubig na ito'y larawan ng bautismong nagliligtas sa atin sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Hindi ito paghuhugas ng dumi sa katawan, kundi pangako natin sa Diyos na hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na alam nating labag sa kalooban niya. Si Hesukristo ay nasa langit na ngayon, sa kanan ng Diyos, at ipinasakop sa Kanya ang lahat ng anghel at ang lahat ng espiritong namumuno at may kapangyarihan.